hatagan kaniyang kusog. Sa panahon ng Igsoon nga maluya ka sa iyong pag-alagad sa Ginoo tungod sa problema, sa panahon nga mawala na kang umoy, mawala na kang kusog, sultihan ta ka, ang Dios maghatag sa iyong kusog para makalahutay ka, para magpadayon ka sa iyong pag-alagad sa Ginoo. Amen ba? Kinsay nibati nagkaluya diri, taas daw ka mo. Kaya nang pag-abot sa problema, nibati na ka nga murang, luya na po, di nakaganahan mo simba, di nakaganahan mo apil ng prayer meeting, di nakaganahan mo apil ng mga activities sa church. Kaya naman, nanas sa imo ang kaluya. Kinsa na nibati ang Igsoon. Amen? Nibati ba ka? Nibati ba mo ang Igsoon na feeling? Kaya di nakaganahan mo simba kung kinakay problema? Yes, kitang tanan, nibati ka, suktihan na Igsoon. Sa panahon na mubati kang kaluya, sa panahon na mubati kang kakagoy, ang Diyos muhatag ka na mong kusog para makapadayon tas pag-alagad sa Ginoo. Amen ba? Kailangan ka maayo ang Diyos. Philippians chapter 4 verse 10, ino sa 3, I can do all things through Christ who gives me strength. Mahimo na ito ang tanan. Pinaagi kang Kristo Jesus na naghatag ka na itong kusog. Amen ba? Hindi mo katapat, usga na bigyan ng Diyos. Sa panahon na maluya ka ng Diyos, muhatag sa iyong kusog. Sa panahon na kapuyat ka, na ay Diyos na muhatag ka na itong kumpletong kapahulayan sa atong kinabuhi. Ayaw lang yung kaluya Igsoon sa pagpangalagan sa Ginoo. Ayaw lang yung kabati Igsoon na mura mga musurrender na gas pag-alagan sa Ginoo. No, ayaw. Kaya naman, sa panahon na musurrender ta, lubi ko. Sa panahon na muundang ka pag-alagan sa Ginoo, sultihan na kay Igsoon, mas mag-worse pa yun ang mga problema mabot sa itong kinabuhi. Ato lang yung dunitan, ato lang yung i-claim ang saan sa Ginoo sa itong kinabuhi. Kaya sa panahon na maluya ka, hatagan ka niya o kusog. Kaya mga tapat, hatagan ka sa Ginoo o kusog. Nakin, hindi na ako isulti ang pangalan. Gab, na-preview ko siya. Nasa sabang bansa. Grabe ang struggle, grabe ang problema din. And last night, nag-video for me, and yun sa Sako Pastor, please pray for me. And naayos something, hinitabo. Grabe ang prayer sa iya. O, sige lang, pag-ayon na ayaw na tunda. Kung ano man kabalo ang Ginoo, nalamin ko para sa iyo. Kabalo si Lord, nasabihin, naaalagay, dihatag sa Ginoo sa imuha ng mga pananawan na gusto gumaon sa dawa, pagkain niya. Kaya gagawin ko sa mga pastor, bubati ko lang noon, na sa inyo, ayaw yung pila, pagkain doon, tinaluan sa panahon, maluya ka sa panahon na pulog na, na ang Diyos umatag sa ibong puso. Amen ba? Ang maluya na isuot ang pinumuhatag sa itong puso, padayon na, ayaw surrender, pagalagan sa binigsuon. Kaya hapit na, natong gagalan. Gamay na lang po lang, hindi mo tapad, gamay na lang. O, sa mga pagita po, kanil suon doon na. Undang pamata. O, undang pamata ka ron. Hindi na, nakahapit ng panahon ng suon. So, padayon, hindi mo tapad, padayon. Ayaw ko lang. Hallelujah. Second, the power of the goodness, the power of the promise of God. Number 2, He will never leave us. Dili ka niya biyaan, dili ka niya kaligdan. Kanay mo katapat, may posibilidad nga mubiyan na nimo. Amen ba? Tingnan naman, walay forever sa kalibutan. Kanay mo katapat, walay forever. Amen. Gusto ka forever? Kanay mo katapat, gusto ka forever? Gusto ka mag-forever? Ang gusto forever, mataas ang kamot. Okay. Kapalo kung isa yung maghatag forever, si Jesus ka lang forever. Sa kalimutan ka lang forever. Kaya mo katapan, mawala na. Kaya mo katapan, Igsoon, nausap na. Imong bana, imong asawa, imong uyab, may namang sweet kayo mo ron. Panahon na medyo mabugnaw na mawala na kita. So meaning, huwag yun forever sa kalibutan. Pero si Jesus, yung sa Igsoon, sa Hebrews chapter 13, verse 5, yung sa diha, I will never leave you nor forsake you. Dili takabiyaan, dili tagatalikdan. Wow, amen. Dami yung promise sa Ginoo, no? Nabisan kung sa atong buhaton Igsoon, maluya man ta. May mga panahon man, gamit yung tinatagdaan, dili kita biyaan sa Ginoo. Dili ka niya talikdan na naman, palangga ka sa Diyos. Tingnan ko dapat palangga ka sa Ginoo.